Good day mga kapuso. Welcome to another episode here on the podcast. Today's guest is a certified Batang NCAA, the reigning MVP and champion in our men's volleyball scene. He will talk about his journey in volleyball magmula pa po sa Pangasinan hanggang sa pagpunta niya sa Perpetual hanggang sa napili po siya as part of the pool of our national team. All of that and more dito lang sa episode na to ng Game on the Podcast. Pag nanguha yung palo ko, kinikinta ng lakas. Parang sinasabi, lakasan mo. Sobrang pressure ako noon eh. Parang dinan ko na lang sa sigaw. What's up, sports fans? Welcome to Game On, the podcast, the first sports podcast of GMA, brought to you by GMA Regional TV and Synergy, also GMA Digilab. My name is Anton Rojas. You can catch us on GMA News and GMA Sports PH on Facebook and YouTube. Also on Spotify and Apple Podcasts. Ako po si Coach Hammer Martin Antonio. And my name is Martin Javier. Joining us today is the back-to-back NCAA Men's Volleyball Season MVP. He was also named as the Collegiate Press Corps NCAA Volleyball Player of the Year, a 3-time champion in the indoor scene, 2-time champion in the beach volleyball scene. Nandito na po ang nag-iisang Louie Ramirez! Louie, thank you so much for joining us. Magandang araw. Louie, kamusta? Okay lang. Okay. Ako si Louie, iba na to, mayaman na to, men. Yun agad yung bati. Iba na to, mayaman na to. Mayaman na to. Yun agad yung bati eh. Oh. Pero Louie, flex mo naman yung ano mo, yung shirt mo. Oh. Tingnan mo. 4P champions, Perpetual. Louie, congratulations. By the way, ito na po yung huling taon ni Louie Ramirez. So, next season may chance na yung ibang team. Hindi, pero Louie, congratulations. Una muna, pakiramdam kasi na-sweep mo lahat. Beach volleyball, indoor volleyball, dito season 99. Masaya. Tsaka nakaka-inspired kasi nga isang beses na mangyari sa buhay ko na ma-champion lahat ng game sa NCAA, di ba? Kaya yun sana na-inspired ko yung mga teammate ko na kung ano yung nakuha ko is masobrahan nila. Yun, syempre, malaki yung iiwanang posisyon nito ni Louie Ramirez kasi napapansin natin talaga na kahit anong, lalo this season meron akong game na nakita, Louie. 3 sets lang. Bira kayo mag 4-5 eh. 3 sets lang. Tinignan ko, baka konti lang ang points ni Idol Louie. 27 points. Lagpas isang set. Lagpas isang set. 3 lang nilaro nyo. Louie, masakit ba yung likod mo? Kasi Buhat eh. nabuhat mo yung... Buhat talaga eh. Di naman, marami kang katulong. Pero may mga games talaga na ikaw lagi ang pinupuntahan ngayong season lalo. Minsan kasi may time na parang off yung mga teammate ko. So, kailangan kong umangat sa kanila. Pero, syempre, di ba, volleyball is parang porsyento din. Kaya, sa center na din yun eh. Kumbaga, kung sino yung mga nakapuntos, points ng points, syempre, siya yung bibigyan ng bibigyan. So, yun, kaya siguro malaki yung points. So, favorite ka ni Narciso? Siyempre, kahit naman sino yung setter nila eh. Automatic, tataas yung set percentage mo Oo dyan. nga, nagbigay number 1 ka. Pero ngayon, Louie, 4P champions. 4 gagraduate out of your starting 6. Marami na ba nakapila for next year? Marami pa naman. Kulang lang ng exposure pero pagdating siguro ng NCAA is lalaban pa rin. Papalag pa rin. Papalag pa rin. Okay, Louie. Gusto namin malaman yung kwento mo sa paglalaro ng volleyball. Louie, nagmula ka sa... Ang probinsya mo, Pangasinan. Pangasinan. Okay, Pangasinan. Sige, kwento mo sa amin. Kailan ka unang nangarap maging volleyball player? Nangarap ako siguro mga late na din eh. Nangarap lang ako nung nakasampan ako sa NCAA eh. Talaga? Yes po kasi hindi ko din expect na makapaglaro ako sa NC kasi bago pumunta ng Perps, bala ko pa mag-tryout sa Perpetual nun eh. Pero yun nga, parang sila na mismo yung lumapit sa akin. Ganon. Hindi, kailan ka nagsimula maglaro talaga ng volleyball? Grade 12? Grade 11? Late ka na. Late na din po talaga. Ano lang dati? Madami yung sports eh. Dumaan ako sa track and field, sa basketball, takraw. Yeah. Anong event mo sa track and field? Running. Running.
Sa sepa, kaya siguro ganun siya kataas. Tumalon. Tumalon. Kasi yun yung isa sa mga attributes na nakikita talaga namin, lalo na sa coverage eh. Kasi dati nung elementary, kasi di ba, kahit ilang sports salihan mo, okay lang. Kaya yun. Elementary, 3 sports ata ako dati nun eh. Idol Louie, pakita mo naman kami ng isang tumbling sa sepak takraw. Wala na, hindi na kaya. Hindi na kaya. Pero ang gandang impormasyon nito kasi syempre, kung i-consider mo dito sa Pilipinas, grade 12, late na yan para sa start. Ikaw ba, parang kasing nakikita namin, simula unang season mo pa lang, parang natural lang yung volleyball sa'yo eh. Kasi nakita natin to beach volleyball scene, magkabilang kamay, binablock mo. 'Di ba? Block ha, kaliwang kamay, binlock mo mag-isa. Yung mga atake ng kalaban. Sige, grade 12 ka nag-start, hindi ba naging mahirap yung journey mo dito, yung pagpunta mo sa volleyball? Mahirap kasi kung saan sa ang posisyon ako napunta eh. Napunta ako sa middle blocker. Unang rookie season ko sa NC, icon ako ng middle blocker. Tapos, sophomores, napunta ako sa wing spiker, then yun. Buti nahanap ko yung position para sa akin. Nag-setter ka ba ever? Sa training. Sa training? Sabi ko, sino kayang coach ang ipapasetter si Idol Louie? Hindi na coach yun ngayon. Pag pinasetter niya yung attacker talaga na Tama. built as an attacker. Kasi pag nakikita mo, the way that he plays, kaya niya come over ng second ball. Kaya niyang come over ng, kahit mahusay dumig. Kaya mataas yung defensive numbers ni Louie. Tapos, ang ganda ng elevation. So, pagka ginawa mo setter yan, problema mo na yan. Wala ka ng trabaho sa susunod na taon. Pagka ganun ka, athletic yung player mo, tapos imi-miscast mo as that. Louie, kwento mo naman kung paano ka at kung sino yung nakadiscover sa'yo. Si Maki Carino ba? Si Coach Sammy? Hindi ko din sure pero si Coach Sammy siguro kasi palarong pambansa. sa Bench player palaro. lang talaga ako. nun. Okay. Sa pre-spiking lang ako nun eh. Pre-spiking lang ako nakita. So siguro kahit advantage na din kaya kinuha. Yung, kasi sabi mo kanina, suma total, naka-5 NCAA championship ka. So, 2 beach, 3 indoor. Ano yung season na unang championship mo na middle ka sa indoor? 2018. 95 ba yun? 94. 94? Ang tagal mo rin sa NC, no? Oo, pumatagal. Kasi naabutan ng pandemic eh. Yes. Nabakante ako ng 2 taon. Pero champion kayo dapat 95. Oo, kayang-kaya sana yun. Kayang-kaya, no? Okay. Intact yung team nyo, no? Yun sana yung 94 eh. Yun sana yung pinaka first ever na award ko. Kaso, naudlot. Anong award mo dapat? Running for MVP sana. MVP sana? Oo. Okay. So, second year mo pa lang, dominante ka na. At okay, re-remind po natin na kung grade 12 ka nag-start, tama ba? Pangatlong taon mo pa lang naglalaro ng volleyball nun? Oo. Tapos, Pangalawang taon. pangalawang taon, tapos MVP status ka na sa NCAA. Sakto lang kasi second year na ako nun. Kasi ando pa si Kuya Jobert nun. Okay. Okay. Almundial? Opo. Meron pang kahati sa looks. Kasi nung, alala ko, nung beach volleyball, si Jeff, mahusay na pumalo. Pero nung nag-indoor, ang layo ng difference pag binibigyan ng bola. So, syempre, kung setter ka, sumunod sa magandang porsyento. Okay, Louie, kasi kung gano'n ka kalit nag-start, malamang may konting gap ka na kailangan habulin dun sa mga player na mas matatagal na naglalaro. Saan ka pinaka nahirapan? Ano yung aspeto ng volleyball na pinaka nahirapan ka talagang i-polish at habulin? Siguro yung sa receive. Sa receive? Oo, kasi sobrang hirap talaga rumeceive. Ako ilang years, siguro nasa 3 years ko din pinag-aralan yung receive. Hanggang ngayon, di man perfect pero kahit paano nakakapag-receive na din yun siguro. Receive ang problema mo. Alam mo, huli kong tingin sa stats. Parang Ah, nasa sa top 10 to eh. Top 5 pa nga ata nung... Problema mo yung receive? Naalala ko lang yung 98 eh. Pero ngayon, 99, mas tumaas pa yung numbers. Yung last 4 games namin, ako nung nag-number 1 eh. Nag-number 1 sa receiving. Pero parang hindi pa rin satisfied gano'n. Kulang pa rin. Kulang pa din. Kasi kung sasabihin mo sa amin ngayon na receive ang problema mo, malamang yung mga team, tatargetin ka. Pag tinignan nila yung stats, Maka-Marts, number 8 si Louie. number 8. Nasa Ay, siguro sa kan lang. Gusto nilang i-minimize yung attacking ko kasi once na nag-receive ako, di ba?
maapekto na yung atake. Anim yung libero. Oo, 6 yung libero Anim eh. yung libero sa So top naman, 10. kung tatanggalin mo yung libero, so nasa top 4 ka, kasi pag opposite open ka or wing attacker ka, dapat talagang marunong ka rumeceive at marunong, kasi yun yung first ball eh. So sweeper mo yung libero, so yung first ball mo kailangan ready yung mga wing. Siningitan mo pa yung mga libero sa award. Grabe ka naman, Idol Louie. Grabe, kumuha pa ng boto pang best libero. Bad trip. Sinabi, bad trip naman yung Ramirez. Idol Louie, okay. Obviously, may mga challenges ka. First year mo, rookie season mo, feeling mo ba hindi ka pa dominant nun as a volleyball player? Feeling ko hindi pa. Parang feeling ko dati nung rookie season ko, parang pambuo lang sa 6. Ganon yung feeling, pero parang kaya ko namang kumuha ng puntos, pero syempre, as a setter naman siguro, pupunta ako sa porsyento pa din. Ganun. Paano mo naiangat to your level now? Kasi syempre, ngayon nung nagtapos ka, itong 3 championships nyo, ano ka na? Wala nang makapigil sa'yo. Kumbaga, ikaw yung nagiging rason ng perpetual. Kumbaga, kung wala ka sa team, may chance lagi yung kabilang team nung makakalaban ng perpetual na manalo. Pero pag nilagay mo si Louie Ramirez, 3 sets tayo. And to quote our friend, it's perpetual. Ayun. It's perpetual. It's perpetual. Oo. Sinong... Ayan. Kaibigan, di ba? Sinabi mo pang may friend, katabi mo Our lang. friend. Our friend. Okay, our friend. It's perpetual. It's perpetual. That's Hindi kasi pare, ganun yung naging mindset namin as mga nagko-cover. Pag alam namin kayo yung maglalaro, malamang sa malamang 3 sets na yan. Mahaba yung stretch namin sa dulo. may maagang uwian. Hindi, sige, Idol Louie. Kailan ka nagsimulang naramdaman mo na, oy, teka lang, parang kaya kong mag-dominate dito sa sport na to? Siguro nung kwan ko po, yung sophomore season ko, kasi umalis na si Kuya Jobert nun eh. Tapos ako ginawa na ding wing spiker. So yung dala-dala ko nun is pangalan ni Kuya Jobert, kasi ako yung pumalis sa pwesto niya eh. Parang siyempre, kilala naman natin si Kuya Jobert nun na MVP din siya. Rookie MVP. Oh. So yun, parang yun din yung nasa isip ko nun na gagalaw ko as a MVP. Ganun. Okay. So, ang galing mo nun. Kasi, si Jobert lang pala ang naging hadlang sa'yo. Sa pag-angat mo to your status right now. Okay. Hindi ko alam kung natanong ko sa'yo ito nung MVP interview. Ano ang espesyal ngayong nakuha mo yung forfeit? Kasi kung sanay ka na mag-champion, minsan, ano na yan wala nang bago sa pakiramdam. Pero ikaw ba, talagang kada championship mo, iba yung feeling, masaya, ganon? Ibang-iba yung ngayong season. Mhm. Kasi ito yung huli sa last eh. Pinaka-last na champion namin. Huli na sa last! Huli. Yan! Huli na. Last pa. Pinahuli sa last. Ibang-iba yung pakiramdam nun eh. Kasi alam mo na naiiwan mo na yung mga teammate mo. Kaya may sad side pero mas dominant yung happy. Pero decidido ka na talaga i-forgo yung sobrang, finance kasi mo. kuha namin nun, team building ba yun? Nagsabi na ako na ito na yung last. Sabi na ko yung coach. Pero tinanggap naman ng coaches na yun na yung last na Teka, may one playing year ka ba dapat? meron pa po isa. Meron ba? Hindi. Naku, pinagbigyan talaga ni Idol Louie mga susunod ng generation. Kaya tinanong ko si Louie kanina, anong season ka naging rookie? 94. So, di ba, 95, 96, 97, yun yung nabakante. Yan. So, abot ka pa sana ng season 100. Tagal, no? From 94 to 100, if ever. Bakit ayaw mo na? May chance mag 2 rounds. Pwede na mag-pro. Meron ng pro. Kaya na ng mga bata yun. Hinog na yung mga yun eh. Hinog na. Si Jeff ba, may 3 pa? Opo, 3 pa. So, yung pinalitan niya MVP, yung papalit sa kanya, baka ganun din. Kasi yun yung pedigree na sinusundan, di ba? Malay mo, ikaw palang Ikaw hagad lang. Kay Jefferson Marapo. Dahil nag-MVP yun last year sa Beach Valley. Beach Valley. Oh. Hindi, alam mo, natuwa ako kay Louie eh. Kasi nung in-announce na si Jeff yung finals MVP, parang si Louie, tinuro si Jeff na Next man lang. siya talaga. Masaya ka para sa kanya nun. Siyempre kasi alam ko kung ano yung ginalaw niya nung last game namin eh. Grabe, parang pinaramdam niya sa akin na tumayo ka na lang dyan, Kuya Louie, ako nang bahala.
Parang pinaramdam, pumirma ka na. Ako nang bahala dito. Kumbaga passing the torch Passing the na. torch Passing na the yun, torch oo. na. Teka, may tatanong ako, Louie. Kasi hindi lahat ng player, lalong-lalo na, MVP ka, prize player ka ng team mo, hindi lahat yan nag-exert ng effort kahit sa beach volley eh. Kumbaga, hindi lahat. Kumbaga, pagbibigyan mo na yung ibang Actually, teammates mo. entry point nga di ba? Nung mga mas bata, ang beach volley, ganun yung ginagawa. Ikaw, established ka na. Ikaw yung MVP. Tapos, humahapit ka. Go hard ka pa. Oo. Anong mindset mo doon? Bakit ganun yung naging atake mo sa pagbavolleyball knowing that pwede kasi ma-burn out, papunta sa indoor, ganyan. Ikaw ba talagang, yun lang talaga yung winning spirit mo? O parang ganun po kasi alam ko din naman na yun na lang yung chance ko din eh. Ano na? Yun din yung alam ko din na yun na yung chance ko para makilala or magpakilala ganun. Kaya tsaka wala din kasing maglalaro sa amin ng beach volley. Parang Wala rin. oh, Si parang Kurt Rosas! The K-Train! Our boy! Okay, kasi yun. So ano rin, availability rin yes ng, po, availability for a player. ng player. Yes po. Okay, pero Kung available yung MVP, dapat available lahat, di ba? Tsaka yun yung top 2 players nila. Si Jeff, tsaka siya. Ito, Idol, hinahype namin ni Anjo Pertiera to nung Game 1 eh. Former national team head coach, Sergio Veloso. Nanonood, pinapanood ka. Kasi alam namin na national team ka eh. So, ano yung feeling na, alam mong, yung next coach mo, which was, well, supposedly, na nandun siya, pinapanood ka sa championship game mo. Ano yung feeling? Mas kinabahan ka ba o mas na-inspire? Grabe yung kaba ko nung game 1 na yun. Ay, game 1 ba yun? Yeah, game Game 1. 1. Grabe yung kaba ko nun kasi feeling ko hindi ako makagalaw ng maayos kasi baka mamaya tanggalin ako sa national team. Sabi nga namin ni Anjo, parang tryouts eh. Parang tryouts at showcase ni Louie Ramirez. Kumbaga, magpapakitang gilas siya dun sa future coach niya sa national team. naapektuhan ka ba? Oo po, sobrang... Pero hindi ko pinahalata kay Coach Sam nun eh, na medyo Hindi halata, hindi halata. sobrang pressure ako nun eh. Parang dinan ko na lang sa sigaw. Kaya pala hype si Louie, no? Kinausap ka ba niya before the game? Or wala naman? Wala. Wala naman. Gulat nga lang din mo, biglang, nandito si Coach. Tanong mo, Coach, paano narating dito? Sila nagbigay ng tip. Ayan. Okay. So medyo ano ka pala nun. Hindi naman, may pressure lang. Kaya pala nakaisa yung EAC ah. Kaya pala medyo dikit. medyo dikit, no? Kaya nakagulat. Alam mo okay, Louie, nung pinapanood ko yung finals, dun ko nalaman na kung gaano ka kahalaga sa team mo. Kasi may isang set, game 2 yata yan. Sa EAC na yun eh. Panalo na yung EAC dun eh. Yung humaba. Yung humaba. Pero dahil may Louie Ramirez, kinapitan ng perpetual, sila pananalo sa set. Okay. Kamusta yung... Okay, ikumpara natin yung finals kasi last season na game 3. 'Di ba? This year, sweep pero EAC pumapalag naman. Okay, kumpara natin yung kalaban yung San Beda last year. Siguro, nung San Beda, pinulikat kasi ako noon eh. Pero, alam din namin na kayang-kaya na namin tapusin doon. Parang dinapuan lang ng malas. Pero credit din sa San Beda noon kasi nung nawala ako, grabe. Parang ginawa nilang bata yung mga kasama ko eh. Talaga? Yes. Okay. Ngayong year, EAC. Kasi syempre, ito EAC, ang trademark, floor defense. Di ba? Nahirapan ba kayo doon? Po, sobrang hirap kami doon sa floor defense nila pero sa training, parang yun din yung pinokus namin na sabi ni Coach Sam, sige, sabayan natin sila sa floor defense. Tsaka yun, parang napantayan namin, mas umangat pa nga kami noon eh, pero Mas sumangat pa. Idol, ito, simula season 1, basta nung nag-cover kami ulit after the pandemic, dominant form ka na, lagi ka namin kinukumpara kay Idol Brian Bazooka Bagunas. Alam natin kung gaano ka-dominante itong si Brian Bagunas. Isa ba yan sa mga peg mo na player na yung level na yon gusto mong maabot?
Yes po. Siya po talaga yung idol ko ngayon sa local. Kay Brian. Ngayon, teammate ko na kaya. Yun! Proud. Ayan, you heard it here. First, no? Na teammates na sila ni Brian Teammates na. Baguna. Naging teammate na kami dati kaso hindi siya nakapaglaro kasi nasa Taiwan. Kaya ngayon, siguro ito yung una. Oh. Ano yung pwede mo pang ilagay sa laro mo na nakikita mo ngayon sa game niya? Siguro yung na lang, yung tiwala sa sarili. Oo, kasi mahirap din kasing mawalan ng tiwala lalo na pag yung mga kasama mo is alam mong mas malakas sa'yo. Siguro yun na lang. Kasi sa talon, yung power hindi ko alam. Kasi iba yung bazooka eh. Iba yung palo nun, men eh. LeBron James ang Taiwan yun ngayon eh. So, pero nandun ka na eh. Physical gifts, kumbaga, naandun ka na. Sige, na-cover kasi namin ni Anton at saka ni Coach Hammer si Brian before. And when we compare his first year with NU, kumbaga siya, malakas pumalo, pero out of control pa. Pagdating ng fourth year mo, Nababari na niya yung ano na, palo niya. matalino Galing na. magbasa. Okay. Ikaw ba, simula nung first year mo sa NCAA, ano yung, lalo sa pag-atake, ano yung pinakamalaking nagbago sa'yo? Lalo kasi syempre, nagpalit ka nung posisyon. Siguro yung variation din po ng palo kasi ako, iisa lang dati palo, cross lang ako ng cross. Then hanggang tumagal, natuto nun, down the line, pa-check ball, ganun. Nakita mo yung back row niya ngayon, ni Louie? Unfair. Halimaw na rin eh. Unfair. Sabi ko, ano ba yan? Ang sakit sa ulo nun, men. Unfair. Okay. So, ngayon, okay, just in, nasa signal ka na, Idol Louie. Congratulations. Louie. Kaya kinakansyawan ka namin na may pera na. Yung shake hands natin eh, pangkasayan, ano yan, balato. Wala pa sahod. Wala ba sa... Okay. Hindi, sige. Bago tayo pumunta dun sa pro career mo, dito muna, na-mention ni Anton kanina, bumisita si Coach Sergio Veloso, former national team coach natin. Nung napasama ka sa pool, dalawa lang sa NC ata ang napasama sa pool. Si Villados, setter ng Arellano. Okay, best setter ngayong season, di ba? So, dalawa lang kayo for the NCAA. Anong ibig sabihin nun sa'yo na mapasama sa pool ng national team? Sa dami ng magaling dito sa bansa. Tulad nung sinabi ni Coach Sam sa akin dati nung nag-team building ata kami nun na hindi lang yung perpetual yung dadalhin ko pagdating sa national team. Sinabi niya na dala-dala ko na din yung NCAA kasi nga minsan lang parang this time kasi dalawa lang nga kami ni Adrian. So, yun. Proud. Ito ba ang una mong venture, if ever, kung mapasama ka sa lineup, una mo ba tong competition sa international? Oo, ito yung O nakasubo ka na dati? Ito yung pinakaunang competition ko kasi nga nung nakaraan, nag-Japan ako pero for training lang kasi hindi natuloy yung kontrata ko. So, ito yung pinakauna. Okay. Paano mo ito i-approach? Kasi siyempre, nag-observe ka na ba ngayon ng mga national teams? Yes po. Ngayon, nanonood kami. Tsaka ako, lagi ko nanonood, lalo yung mga idol ko sa international. Pinapanood ko kung paano sila gumalaw, kung ano yung mga skills pa na kailangan ko i-improve. May VNL pala dito ngayon. Nandito na. Nanonood ba kayo ngayon? Yes po. Okay. Ano yung nakikita mo, kumbaga, na pwede mong... Kasi siyempre, nakita natin sa pool ngayon ng national team, Idol. Kuwari, si Josh Ibanez, naging libero bigla. Okay. Kumbaga, kung ikaw mapasama ka sa pool, anong posisyon... Sige, yung natural position mo, pero ano pa yung pwede mong posisyon na mai-o-offer mo sa national team? Siguro, balik ko sa middle blocker. Talaga? Oo. Kasi, parang gusto ko na lang yung mag-block, wag nang pumalo. Pero di ka masyado pagod. Oo, hindi masyadong pagod. Okay. So, Idol Louie, eto, next season, perpetual, ang natin, may potential na mag 2 rounds. Etong NCAA. Una muna, pabor ba yan sa inyo? Yes po, pabor sa aming mga player yun, pero pabor, pero yun nga, parang pagod. Pero mas exposure pa din eh. Madadagdan yung exposure ng mga player eh. Kaya yun, Kasi 18 games na yan. 18 games. Okay. Dito ngayong season, kanino ka pinaka nahirapan na kalaban? Pinaka nahirapan. Kasi may mga games kayo na nag 5 sets kayo eh. Yung 5 set namin, yun, binild yun eh.
Binild. Yes po. Nahirapan ba kayo doon? Nahirapan, pero parang wala sa wish maglaro nun eh. Ganon. Pero siguro mas nahirapan ako sa AAC pa din. Kahit straight set namin, AAC pa din. Kasi malakas kumapit yung Oo, AAC, grabe ano? kumapit yung AAC. Kapit na kapit sa bola. Grabe. Ang naging problema lang ng EAC kasi piling-pili lang yung mga nakakapalo talaga sa kanila. Dadalawa, tatlo lang. Sa inyo, parang pag na-control yung first ball, mamimili na lang kung saan dadalhin eh. Yun talaga. Ba't di kayo namimigay ng spiker? Po? Bigay niyo naman yung ibang spiker niyo sa ibang team. Hindi, biro na. Umipila talaga eh. Nakita mo eh, di ba? Yung game oh. Nakapila sa likod oh. Ayos, di mo maalis ah. Ready ah. Idol Louie, meron kaming tinatawag na favorite of all time dito sa podcast natin or tinatawag nating vote. Ang itatanong namin sa'yo, sino ang favorite mong athlete of all time? Pwede bang coach? Coach, okay lang. Hindi kasi, naging player naman sila eh. Naging player. Sige. Siguro si Coach Sam. Kasi lagi niyang kinukwento sa amin eh. Nung araw, yan. Gabi na. Gabi na. Ano na? Gabi na. Anong araw? Yun kasi, lagi kami sinasabi, nung araw yung drop ball, pagkain lang sa amin yan, ganun. Kaya nakaka-interesting na, talaga ba? Gagamitin ko yan sa post-game. Coach, yung drop ball, pagkain nyo lang. Yan yung pala, di ba, mahirap kung ano yung mga drop ball. Yun nga, hindi nga po. Kaya parang Hindi mo ma-imagine. Hindi mo ma-imagine na pagkain lang talaga yung drop ball. Kasi nga, kami naglalaro ngayon, di ba, hirap na hirap sa drop ball. Pero sa kanila sinabi, pagkain lang lang. Grabe yung pagkain. Bago yun ah. Na-note down na ni Business and Pleasure. Gagamitin ko yan next season. Pag merong nag-want to play next season, Enka! Ganun. Meron ka bang idol na hindi volleyball player pero Athlete? Si Manny Pacquiao, syempre. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Bakit si Boss Manny? Kasi, siyempre umpisahan natin yung pagkabata ni Pacquiao, di ba? Laki din siya sa hirap. Hanggang nagpursige, umangat hanggang ngayon. Patuloy pa rin siyang, sa sports niya, tuloy-tuloy pa din siya. Kaya, nakaka-inspired. Nakaka-inspired talaga si Manny Pacquiao na grabe yung naabot niya sa boxing. Galing niya. Oo. Ito, curious lang ako. Meron ka bang idol na international volleyball player? Yes po. Sino? Sa Japan. Sino? Si Ishikawa. Ishikawa. Team captain of Japan. Oh. Bakit siya yung idol mo? All-around player po kasi siya eh. Tsaka yung height niya, hindi man sobrang laki pero kayang sumabay sa mga 6'9", 6'10". Okay. Kasi ang popular sa Japan, si Ishikawa. si Ran Takahashi. Yes, Ran Takahashi. So, ikaw, Ishikawa. Oo po, Ishikawa. Sa Pilipinas naman? Sa Pilipinas, syempre, Kuya Brian Bagunas. Si Idol Bazooka. Okay. So ngayon sa Signal, may kanyon tsaka bazooka. Nagsama. Teka, sorry, balikan natin si Coach Sammy. Alam mo ba kung anong laro ni Coach Sammy nung player siya? Setter. Setter si Coach Sam. I've never actually asked him that question. Kung ano siya nun? Kung ano yung laro niya. Teka, sineset-up. Sa 3 ensayo ninyo, Yes po. sineset-upan ka niya? Opo. Totally, sa training namin, sumasali siya minsan eh. Talaga? Siya nagsiset. Siya din nagsiserve ko na. Kamusta? Sakto lang. Pinapaluluwa si Gonzalo. Ay, hindi. Kasi yun ang mag-setter, bumablock eh. Pambawi lang. Yari ka doon. Tsaka nagalit si Coach sa amin sa wing spiker na walang pasa. Sabi niya, pag ako setter nyo, kayong mga wing spiker, wala kayong pasa, hindi ko kayo bibigyan. Kasi nga naman, pangit ang bigay sa kanya. Oo nga eh, bahala kayo dyan. Pagod daw maghabol. Oo. We always do this on the show. Pag meron tayong guest na volleyball player, tinatanong namin yung kanyang dream starting 6. So, para naman kay Louie Ramirez, since he is our guest on Game On The Podcast, tatanungin ka namin, Idol, per position natin gawin ha. So, setter, libero, 2 open, 2 middle, tsaka utility. Saan mo gusto magsimula?
Siguro sa setter. Okay. Sino setter mo? Best setter, Owa. Kasi Owa. Kasi siya yung pinakasuki eh. Suki sa national team na laging hinahanap eh, Owa. Kaya kay Owa ako. Tapos, libero. Sige yung libero namin, si Pipito. Yan. Loyal. Kasi, grabe sa reception yun eh. Tsaka, yun, maliit man pero nakakasabay. Idol Louie, si Pepito o si Bim Diones? Uy, grabe yung... Kay Pipito ako. Pepito. Yung Bim Diones, vocal eh. Lagi akong kinikintanan nun eh. Kapag nakuha yung palo ko, kinikintanan lang. Parang sinasabi, lakasan mo. Hindi nahuli ng camera yun bad trip. Kumikindot pala si Idol Bim Diones. O sige, libero. Yes po. O, sinong gusto mong pili ka dalawang gitna? Dalawang gitna. Kuya JP. Bugawan. Yes. Kahit medyo undersized. Po, kasi naging teammate ko siya eh. Parang mas porsyento sa opener eh kapag nasa gitna na siya. Kaya Kuya JP ako. Ano galing talaga yan. Isa kong middle kay Casey Andrade. Lagyan natin si Casey Andrade kasi parang siya pa lang yung middle na kaliwete, left-handed. Tsaka dominant talaga si Andrade sa middle. Ngayon, sana. Okay. Ngayon, bitinin mo lang. Ayan, bitinin mo lang. O, sige. Tapos, Opener. opposite. Sa opener. Opener muna. Ay, sige, opposite muna. Sige, Opposite muna. Sa opposite ko siguro si Juan. Mahirap sa opposite eh. Pero lalagay ko si Kuya Mark sa opposite. Espejo. Kuya Mark Espejo. Si Kasi Jesus. Okay. ilang beses ko nakalaro si Kuya Mark. Hmm. Pag pumapalo siya sa opposite, ang hirap blockin. Tsaka Mahirap. laging bounce ball. Talaga. Oo po. Naalala ko na interview ko si Mark sa Volleyball DNA. Sabi niya sa akin, nung naglaro siya sa ibang bansa as an import, doon niya na-realize na yung score daw sa international volleyball, yung opposite. Yun daw talaga yung ace pag international. Palakasan opposite ngayon eh. Bakit dito sa Pilipinas, panay opener? Siguro sa culture na din ng mga Pilipino na mas pinapalakas yung opener kasi sa wings ay sa opposite. Yun yung mas madaling tignan eh. Diba? Sabagay. Setter eh. Yun yung, kaya maganda na left-handed yung kabila mo. Tapos yung ace mo, di ba? Kaya si Andrade mapupunta doon. Yun ang hula ko. Mapupunta doon, tapos Gagawa si Jem, na ako ng resibo Si Jem ilalagay sa one na position, primary attacker, tapos ilalagay sa opposite si Andrade. Kasi left-handed, mas mataas ang percent. Pantay talaga yung coach Sam nito. Sinabi ko yun na, hindi nang galing sa'yo kasi yun yung basa ko eh. Pagka bubuo ka ng team, maganda kaliwete yung nasa opposite para pag pumalo ng bounce, natural na ang sabay ng kamay kabila eh. Nagkaroon ng pagsiwalat ng game plan. Oo. Hula ko lang naman. Hula mo lang. ko naman. Tinago naman ni Antonio Recibo. So, makikita natin yan sa season 100. Baka Huwag mo mangyari. i-confirm, tumatawa ka kasi. Fake news yun, fake news. Lagot talaga ako na ito. Hindi, kasi syempre yung mga opposite din, mas mahirap basahin eh. Kumbaga yung opener, cross court, down the line, yun ang ano. Ang opposite, ganun din naman ang pupuntahan. Kaya lang, mas hindi bantay sarado ng Tsaka blocker. dominant talaga nila yung Left side. angle na yun. Kasi pag ganun parehas. Oh, Pag pag ganun. opener, pag ganito ka, pa cross court or mahirap yung down the line. Pagka kaliwete, pa down the line lang. Or So, pag gitna. Nag-i-improve yung volleyball analysis nito yung hammer Actually, hindi nga volleyball analysis yun. It's common sense, man. It's common sense. It's sports. Dude, we've been doing it for so long. You don't question that analyst side, please. Sa opener? Syempre, Kuya Brian. Number 1 sa open yan. So, ikaw yung pang-8. Syempre, pang-anim. Syempre, ako na yun. yun. Oh. So si Louie talaga pinili yung sarili niya. Syempre. Siyempre, gusto niya makalaro lahat yan. Oh, di ba? Sino magko-coach? Magko-coach? Mahirap na tanong yan ah. Bakit? Siguro, coach. Sino ba?
siguro si Coach Dante, Alensunoy. Kasi sa last SEA Games, last SEA Games, di ba, nakuha sila ng silver. So, yun yung history ng volleyball na first time maka-silver. Na-experience mo na bang maging coach si Coach Dante? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Yes. Kasi parang lahat ng puntahan ni Coach Dante, silver ang SEA Games, o mula pa NU, silver SEA Games, Choco Mucho ngayon. Hindi coincidence yung nagpapanalo. Oo. Kumbaga, pagka siya yung head coach, pag nakita mo siya, kalmado lang siya. Kalmado. Steady lang, pero very Pero cerebral. kung titignan mo yung 6, tingin mo ba, ito Louie, question ko rin sa inyo. Ito na ba yung one of the better generations natin for men's volleyball? Kasi itong mga edad na to, halos magkakasabay kayo na edad eh. Ito, mga pangalan na to, ito na yung magre-resonate sa susunod. Diba? Okay, Are we in that generation? hindi. Ako lang, I think maganda yung na-reach natin na level nung SEA Games kasi nag-silver tayo. Tinalo natin ng Thailand, I think. Tama? Hindi, basta nag-bronze ang Thailand. Second tayo. Gold ang Indo. Indo nun. I think magbe-benefit ang men's volleyball with increased exposure. Parang nangyari sa women's. Kasi yung women's side natin, dahil ang dami-daming nanonood, ang dami-daming fans, napupuno nila ang Araneta at Mall of Asia Arena, umaangat ang level of play. Kaya nagkagulatan ng AVC na papalag na pala tayo, pwede na. Tsaka ang lalaki ng players natin sa women's. Yun, malaki na. Tsaka mas sumakas. itong mga players na to, lahat homegrown. Oo. Homegrown lahat Homegrown. ng mga to. Ito, pag binabigyan mo ng ganun klaseng exposure, like let's say exposure that VNL gets, international team gets, o yung mga kung paano sila nanonood ng volleyball sa ibang bansa, yung men's din natin, aangat palalo yung laro. Kasi ganado yung mga player natin. Gigil din sa ensayo, aangat, mag-iiba-iba yung tactics natin, mapo-force lahat ng teams mag-adjust sa isa't isa. Just my 2 cents. Kasi nakita natin yung rise ng Women's. We were recently, in yung women sa the past EBC. 10 years. Yan, talaga nag-build up. So, biglang, ngayon, sumakto na yung talent nandoon. The perfect combination. Kasi when you think about it, never, sa women's side, never tayong, hindi naman never, pero matagal-tagal na tayo hindi nag-podium sa SEA Games. International, yung SEA Games, aapat yata ang team nun? Tama ba? Aapat, di ba? Aapat silang team. Pero usually, sila pa yung pang-apat. Di ba? Ganon, hindi sila nananalo sa mga neighbors natin. Ngayong season, napakita na, baka ito nag-benefit yung increased viewership and exposure. Ikaw mismo, kasi syempre, ikaw na-experience mong men's volleyball sa Pilipinas. Nakita mo na yung women's side, syempre yung mas boom at yun talaga ang may premium when it comes to media coverage, ganyan, pagka-televise nung games, venues, ganyan. Ang men's side ba, sa tingin mo, ready na tayo to take it to the next level? Siguro, andon naman na eh. Andon na tayo, pero siguro yung preparation lang. Kasi halos hindi nagsasabay-sabay yung mga player na parang yung availability ng isang player is hindi sakto sa liga. Pero kaya-kaya naman sumabay. Tsaka yun lang siguro. Kumbaga, talento, nandun na tayo. Oo, nandun na din. Okay. Yan. Okay, Duluwi, maraming salamat. May last pa kami kasi syempre ito yung parang parting message mo sa NCAA. Ayan, huling taon ni Idol Louie, marami nang makakahinga ng malalim na mga kalaban ng Perpetual next season kasi syempre they have a chance. Well, depende kung anong mangyayari pag nag-opposite na si Andrade. Pero, hindi, joke lang. Pero, Idol Louie, mensahe mo sa mga NCAA fans na talagang sinuportahan ka all throughout your career, especially in the last few seasons for Perpetual? Yun, unang-una, thankful ako kay God kasi natapos ko yung NCAA career ko na gold lahat. And sa supporters ng mga all teams, sa supporters ng NCAA, sobrang thankful kami sa lahat ng binigay nila, sa lahat ng sigaw nila na every game is yun, sobrang sa aming mga players, sobrang nakakataba ng puso yun. Tsaka sa lahat ng coaches ko, teammate ko, sobrang thankful din ako sa kanila na
na-guide nila ako sa buong season ko. Then, yun, sa Tamayo family, syempre, sobrang thankful ako doon kay Sir Alta, kay Sir Anton, kasi binigay nila pre-provide nila yung lahat ng pangailangan ko. Tsaka, yun, sana magtuloy-tuloy pa yung blessings na binibigay nila sa amin. Tsaka, yun lang siguro. Tsaka sa GMA, syempre. Kasi sila yung tumanggap sa NCAA na may pakita sa buong mundo yung talent namin mga athlete, di ba? Syempre, madaming player madaming mga kabataan na nangangarap makapaglaro sa NCAA at dahil sa GMA, di ba, na napanood nila. Yun. Thank you. Idol Louie, huli na lang. Anong pinakamamimiss mo sa NCAA? Mamimiss ko? Sobrang dami kong mamimiss eh. Pero mamimiss ko yung finals, maglaro sa NCAA finals. Yun. Nakakamiss ngayon pa lang. Parang gusto ko pang maglaro pero pumirma na eh. Pumirma na eh. Ngayon, Pumirma na eh. napapaisip si Idol Louie ngayon Mamimiss ka din ni Bim Diones. kasi lalo na nung sinabi ni Sir Martin na magdo-double round. Oo. Yun yung pinakaantay namin. Yun talaga yung naantay namin yung mag-double round. Baka hindi pa napapaano ha? Baka hindi pa natatatakan ng ano ha? In-announce natin dito. Oo. Teka lang po. Di ba? Ano pa naman? May potential. Di ba? Ngayon, napapaisip si Louie. Tansya ko, kapag na-confirm na yon, magbabago isip nito. Babago. Pwede. Basta may sabi mo, pabalita ko yung code sa amin. Yan. Kasi 18 games. Okay. Anyway. Yan. Idol Louie, maraming salamat. Idol Louie. The legend. Sa At iyong, congratulations. NCAA College Press Corps. Player of the Year, NCAA MVP, and your multiple championships. Drop ball, pagkain lang namin yun eh. Yan. Maraming salamat po sa ating guest today. Back-to-back MVP. Idol Louie Ramirez, thank you so much again, going out as a champion and as an MVP as well. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga tumututok, sumusubaybay dito sa aming podcast, to all of our viewers on Facebook and on YouTube. Thank you so much, and to our listeners on Spotify as well. Keep on engaging, keep on liking, commenting, sending us your messages as well. And to do all of the things that Martin just said, do subscribe to GMA Sports PH. We've got a whole lot of interesting episodes with some amazing guests. So don't forget to tap in. And also for the audio version of the show, look up Game On the Podcast on Spotify. Ako po si Anton Rojas. Also support the other podcasts of GMA. Makikita niyo yan sa GMA News on Facebook and on YouTube. GMA Sports, of course, nasabi na nga ni Anton, ang Game On. And also on Spotify and on Apple Podcasts. Ako po si Coach Hammer Martin Anton. And this has been Martin Javier saying thank you for joining us on this episode of Game On the Podcast.